Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Matindi itong mga revelasyon mga kababayan ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Sabi dito sa Abante News Online. Binunyag ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na bukod kina dating Senador Bong Revilla at Senador Jingo Estrada, nagsumiti rin umano ng listahan ng mga infrastructure projects si dating DPWH Yusek Bernardo para kina Senador Bongo at Robin Padilla noong 2025. Ang pondo sa mga proyekto ay hinugot umano sa leadership fund ng DPWH sa nasabing taon. Isinawalat ito ni Bonoan sa kanyang pagtestigo sa malversation case trial ni Revilla sa Sandigan Bayan. Di ba, mga kababayan? Mga pasabog na balita. Ito pa, Bonoan claims then Senate President Zubiri had discretion over amount of leadership funds for each senator. Ayan o. Bonoan alleged that each senator would get a minimum allocation of 500 million, while chairperson of the major committees are allotted 1 billion pesos. So ngayon, ang tanong ngayon mga kababayan, pinagbigyan yung 500 million at 1 billion sa bawat senador. So ang tanong, kasalanan pa ba ni Martin Romualdez ito? Si Martin Romualdez ba rin ba yung may kasalanan? Ang mastermind daw mga kababayan, si Martin Romualdez palagi ang tinuturo. Yung sinasabi natin, turo kayo ng turo. Ang ebidensya po ay nagtuturo sa inyo sa mga senador, mga kababayan, hindi kay Speaker Martin Romualdez. O di ba? So hindi kailanman magiging kasalanan ni Martin Romualdez ito po. O di ba? So gumuho na mga kababayan. Ang isang taon na black propaganda sa social media na nagpipinta mga kababayan sa kanya bilang isang makapangyariang diktador na nagmamanipula at kumokontrol di umano mga kababayan sa buong pambansang pondo ng Pilipinas. So sa bawat mga kababayan pag-usad ng mga opisyal na investigasyon sa korte, lumalabas na ang mga transaksyon ay eksklusibong usapan sa pagitan mga kababayan ng mga individual na senador at saka mga ahensya at siyempre ng DPWH. So ito po mga kababayan na pagpipilit na isisi ang lahat ng issue sa budget at flood control dito kay Martin Romualdez ay isang malisyosong strategy upang gawin siyang political scapegoat. Di ba po? At iligtas ang mga totoong may hawak ng ng diskresyon. So sa Senado po yung kausap ni Bonoan. So ang tanong, kasalanan pa rin ni Martin? Di ba po? Mismo na po itong opisyal na testimony sa korte. Taas ang inamin ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan na ang kanyang direktang kausap at kadibate ukol mga kababayan sa parametro ng pondo ay si dating Senate President Mig Zubiri, isang senador. So nilinaw din mga kababayan sa pagdinig na ang mga request para sa alokasyon ay dumaan sa mga undersecretary tulad ni na Roberto Bernardo at nagyumaong si Cathy Cabral. Sila po yung nag-asikaso ng mga listahan at threshold ng pondo. Wala silang naging usapan, tulong o anumang transaksyon kay Martin Romualdez. So kung ang DPWH, mga kababayan, at ang pamunuan ng Senado ang nag-usap sa pagbuo ng pondo, paano naging kasalanan ng isang speaker ng Kamara na hindi man lang naging bahagi ng kanila pong usapan? So yun ang tanong. So yung mga senador, mga kababayan, sabi dito, may tig 500 million pesos at 1 billion na allocation po. So tanong, kasalanan pa ba
kasalanan pa rin ba ni Martin Romualdez ito? So binunyag po mga kababayan sa korte na ang controversial na leadership fund na tinatawag nila na nagkakalaga ng kabuang 24 billion pesos ay nilikha upang bigyan ng tig 500 million pesos na tumataging-ting ang bawat senador. Yan niya, Mr. Maravillas, kasama dito si Ping Lacson. Hindi pa senador si Ping dito. At si Ping Lacson, mga kababayan, hindi yan tumatanggap ng pork barrel. Ito yung bagong pork barrel. Another form of pork barrel na binubuo nila po. So bukod dito, mga kababayan, sabi sa balita, ang mga chairperson ng mga pangunahing committee ay nakakakuha ng hanggang 1 billion bawat isa. So ang pundong ito ay inilaan eksklusibo para mga kababayan sa 24 mga senador upang isingit ang kanilang mga priority projects sa pambansang budget. So ang tinuturo nila na sangkot sa insertion si Martin Romualdez, pero sila pala. Nakita na ninyo? So dahil mga kababayan, magkahiwalay ang Senado at Kamara, walang legal na kapangyarihan o saklaw itong si Martin Romualdez sa pondo na nasa pagitan ng Senado at saka ng DPWH. So ito po yung maling akala. Isang tao lang ba, mga kababayan, yung kumukontrol sa budget ng Pilipinas? Di ba? So pilit na pinapakain ng mga troll sa publiko ang maling naratibo po na si Martin Romualdez daw ang may hawak at solo sa remote control ng buong budget ng ating bansa. Na tila ba kaya niyang diktahan ang bawat piso ng Pilipinas, which is impossible, sabi po ng mga legal experts at mismong abogado ni Martin Romualdez. So ang katotohanan po, ang GAA ay sumasailalim po sa napakahabang demokratikong proseso po. Si Romualdez ay hindi miyembro ng House Appropriations Committee. Hindi siya bahagi ng small committee at wala din siya, mga kababayan, sa BICAM, Bicameral Conference Committee o Technical Working Group na siyang aktual na naghihimay, mga kababayan, at nagpapasya sa pinal na alokasyon. So imposibleng makontrol ng isang tao ang buong proseso kung hindi siya kasama sa mga committee nagpatakbo nito, mga kababayan. Di ba? So ang katotohanan, mga kababayan, sa DPWH files at saka sa selective justice, ngayon, kasalanan pa rin ba ni Martin Romualdez? Ang mga listahan at dokumento ng alokasyon ang pondo ay nakatala, mga kababayan, sa tinatawag na DPWH files. Ayon sa mga ulat, ang mga dokumentong ito ay naglalaman po ng mga pangalan ng iba't ibang opisyal na nakakuha po ng bilyon-bilyon na pondo. Ngunit tila si Romualdez lamang ang pilit, mga kababayan, na binibigyang diin sa mga demolition job sa social media kahit hindi nabanggit ang pangalan niya rito sa tinatawag na DPWH files. So ang pag-atake sa kanya habang nananahimik ang mga kritiko sa ibang opisyal na nasa listahan ay isang malinaw na anyo, mga kababayan, ng selective justice. Ginagamit ang issue bilang politikal na armas upang sirain ang kanyang integrity habang tinatago ang mga totoong may napakinabangan, mga kababayan. Sa buong budget ng Pilipinas daw ang kontrolado. Pero po sa korte, lumalabas na Senado naman pala ang katransaksyon. Yung katransaksyon ng gobyerno, Senado pala. Ang katransaksyon ng DPWH, Senado pala. Tapos na, mga kababayan, ang isang taong kwentong barbero. Ebidensya ang batas. Katarungan, dapat po
maging patas. Malinaw ang revelasyon ni Bonoan kahapon, no? At least 500 million DPWH leadership funds allocated to each senator in fiscal year 2025. O ano kayo ngayon? O di ba, mga kababayan? Sabi dito, Bonoan claimed that all senators in fiscal year 2025 availed themselves of leadership funds, although he said there is nothing wrong in availing the said funds for projects. When asked by the court if Senator Ping Lacson was among those who availed of the leadership funds, Bonoan said Lacson was not yet a senator at the time. Hindi man talaga po, kahit senador pa, at that time si Ping Lacson, hindi man yan. Hindi siya po sumasali sa ganito. Yung pork barrel nung panahon, hindi siya kumukobra ng pork barrel. Pagdating dito po sa mga pork barrel issue, malinis si Ping Lacson. Kaya sabi ko nga sa inyo po, si Ping Lacson, siya yung credible na maging chairman talaga. Mga kababayan nitong Blue Ribbon Committee sa Senado. O di ba? But anyway, yun man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.